Hello, good day nurses! Kumusta kayo? My name is Mark Bombasi. And for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung pagkakaiba ng CGFNS, which is very familiar kayo, na isa sa service provider na nag-aasikaso sa mga credentials natin when it comes to applying NCLEX examination or visa screen papuntang US. And also, pag-uusapan din natin ngayon yung pinakabago at mabilis for me dahil yun experience ko mismo, ang JSA. Ayan, makikita nyo yung logo nila dyan. Ang JSA, which means Joseph Silney and Associates. So, yun. Pag-uusapan natin tong dalawang ito, pero more doon sa JSA. Kung ano yung mga magaganda meron dito sa JSA na wala kay CGFNS. So, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakafollow or nakasubscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang yan para sa mga susunod na video ay ma-update naman kita kahit papano. Ayun, so, when it comes sa CGFNS and JSA, siguro marami sa inyo ay galing sa, or meron ng mga nurses na nakakanood nito ngayon ay from Saudi Arabia na kagaya ko, which is 8 years din ako doon sa Saudi Arabia as a nurse. So, ang parang kahalintulad nitong JSA and CGFNS ay yung data flow. Ayan. Sila yung nag-evaluate or nagpapatunay na legit yung mga papel mo. So, doon tayo sa pagkakaiba ng CGFNS and JSA. Pero more doon sa JSA. Sa CGFNS, kilala na ito, which is ginagamit siya na Credential Evaluation Services. Ginagamit ito through mail. Kung meron kang gustong ipa-evaluate sa kanila, i-mail mo yung mga credentials mo. So, ibig sabihin, gagamit ka ng shipping company para ipadala yung mga credentials mo. Pero good thing kay JSA, ayun, syempre JSA yan eh. Kay JSA ngayon, na pinakabago at parang ilang taon pa lang siyang namamayagpag. Itong si JSA, kung gusto mong magpa-evaluate, magkaroon ng Credential Evaluation Service sa kanila o yung tinatawag na CES report, ipaprocess mo lang yung mga ito at isesend lang through email. Yes, hindi ka nagkakamali mga kapwa ko mga nurses. Through email. So, ibig sabihin, ganito yung proseso. Number 1, pupunta ka ng school. Pagdating mo sa school, magpaprocess ka ng mga transcript of record, diploma, at RLE. So, it should be certified through copy. At hindi mo na ito ipapadala using shipping company. So, i-email ito ng university mo, from university, email nila papuntang kay JSA. So, ganun kabilis, di ba? Siyempre, pag email yan, so, pagka-click mo ng send na kaagad. Ganun din kay PRC. Once na pumunta ka kay PRC, i-request mo lang yung state board and copy of your license, at sila na rin mismo yung mag-email from PRC papunta kay JSA. Kay PRC lang, may konting waiting time lang sila dahil once you process your state board doon sa branch na kung saan, for example, madalas kasi yan sa mga mall. So, nag-process ka doon sa branch na yon, hindi mismong si branch ang magsisend kay JSA. Ipo-forward pa nila yon kay regional office nila, at si regional office ang magsisend kay JSA. So, sa experience ko, it takes around 5 to 7 days bago na isend yung papel ko ng PRC. Pero kay university, na-send nila agad-agad. So, nag-follow up na lang ako nung na-send na ni PRC para minsan ng follow up. And, yeah, sa loob ng 5 to 7 days, na-receive nila both yung papel ko. So, that's the time na nag-confirm sila through email na they receive my documents and ready for evaluation. So, that time, pinagbayad na kami ng $400. Yeah, $400 ang babayaran natin kung gusto nating magkaroon ng CES report. Now,
Doon lang sa pagbabayad kay JSA, i-enter mo kasi dun yung mga detalye mo and details ng credit card kasi using credit card lang po ito. Or hindi ko na kasi na-try ang debit card pero we used credit card. And for me, wala namang nangyaring anomalya at okay naman yung payment ko. So after they receive my payment, ayun na, nag-start na yung process. At ito yung pinakamaganda. Once na nag-start na yung process ng pag-evaluate nila sa credentials mo, magbibigay sila ng timeline kung kailan available or kailan matatapos yung credential evaluation mo. So, maximum ng 1 month or sabi dito, actually, ang binigay sa amin is 10 to 15 working days evaluation. Pero sabihin na lang natin 1 month. So, sa loob ng 1 month na yon, bibigyan ka nila ng specific time kung kailan matatapos. At actually, wala nga, hindi nga umabot ng 1 month. Parang nasa around, ano lang siya 17 to 18 days ng waiting sa akin. At kung ma-delay naman yon, bibigyan ka nila ng list of employee nila or list of evaluator na kung saan kung sino yung nag-evaluate sa credential mo, sa kanya ka magpa-follow up. Ibibigay nila yung email, yung yung mobile number, yung fax number nila. So pwede kang mag-follow up na pwedeng mo, hey, kailan ba magiging available yung credential, yung CES report ko. So pwedeng ganun. And for me, hindi naman na ako nag-follow up kasi nag-email sila agad-agad na natapos na yung credential evaluation report ko. So, ganun kabilis, di ba? Ang bilis lang siya, walang 1 month. So, after ng credential evaluation service na ginawa sa akin, nagkaroon na ako ng CES report from JSA, sila na mismo ang magpo-forward kay BON kung saan ka magti-take ng board exam ng NCLEX. Yan, kung saan state. So sa akin kasi sa Montana, sila yung nag-forward from JSA to Montana. But kung gusto mong mag-request ng additional copy na ipo-forward sa'yo, pwede ka namang mag-request ng copy pero additional charge na $20 per copy. Ayun, pag gusto mo namang ipasend doon sa address mo dyan sa Pilipinas or sa Saudi or sa Dubai, mag-add ka lang ng $5. Isasend nila yan through mail. Pero kung gusto mo naman na rush na evaluation, gusto mo kagad mag-exam, pwede kang magpa-evaluate within 24 hours. Wow! Ganun kabilis. 24 hours ma-evaluate nila yung credential mo. Ano kaya? Paano kaya pag holiday? Ma-evaluate kaya nila yun? So 24 hours, magdadagdag ka lang ng $300 doon sa basic fee. Which magto-total siya $700, di ba? So kung gusto mo ng rush, pag gusto mo naman ng 2 days na evaluation, mag-a-add ka ng $200 doon sa basic fee, which magto-total siya ng $600. Kung gusto mo naman ng 5 days evaluation or let's say 1 week, mag-a-add ka ng $100 doon sa basic fee, magto-total siya ng $500. So mabilis lang. Ganun lang kabilis yung proseso. At once na nandun na kay Board of Nursing yung CES report mo, that's the time na pwede nang magbayad for ayun na, yung ATT. Pero pag-uusapan natin yon sa susunod na vlog natin. So ngayon, yun lang muna pag-uusapan natin, ano yung difference ng CGFNS at JSA, ano yung mga magandang or ano yung mga meron dito kay JSA ngayon na kung saan mas mapapabilis yung proseso mo para makapag-exam ka kaagad ng NCLEX. So, yun lang muna guys, at good luck sa mga mag-exam, yung mga future USRN natin dyan na kapareho kong nangarap at ayun na nga, nakamit na natin yung license natin. So, salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong points, nakuha kayong mga idea kung ano yung gagamitin yung service provider. And kung may mga questions kayo, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section. Kung may mga lapses ako, kung merong mga gusto nyong idagdag or gusto nyong i-vlog, ayan, sabihin nyo lang ako dyan sa comment section. At
Thank you once again guys for watching my video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, once again, i-subscribe mo na yan para updated ka sa mga susunod na ipopost ko. Kasi mga susunod na yan, yung mga proseso ko, paano ako nakapunta sa, paano yung ginamit ko sa yung English exam, ayan na, papasok na rin dyan yung visa for nurses, dyan sa JSA pa rin. So, thank you guys, thumbs up yan, at maraming salamat once again. Kita tayo sa susunod kong video. Bye!